Kahit naman ako minsan, kahit kaming mga pare, ang galing namin mag-sermon. Ang galing namin magsabi sa inyo, huwag kayong mag-away-away, magmahalan kayo, magbigayan kayo. Pero pagtapos ng misa, mainit agad ang ulo ko at may kaaway agad ako. Ito, atin-atin lang Pag narinig nyo yung atin-atin lang, masarap pakinggan no? Atin-atin lang to Nung seminarista ako, naging close ako sa isang tao. Very close. Be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus spoke to the crowds and to his disciples, saying, "The scribes and the Pharisees have taken their seat on the chair of Moses. Therefore, do and observe all things whatsoever they tell you, but do not follow their example. For they preach, but they do not practice. They tie up heavy burdens, hard to carry, and lay them on people's shoulders, but they will not lift a finger to move them. All their works are performed to be seen. They widen their phylacteries and lengthen their tassels. They love places of honor at banquets, seats of honor in synagogues, greetings in marketplaces, and the salutation, Rabbi. As for you, do not be called Rabbi, for you have but one teacher, and you are all brothers. Call no one on earth your father. You have but one Father in heaven. Do not be called master, for you have but one master, the Christ. The greatest among you must be your servant. Whoever exalts himself will be humbled, but whoever humbles himself will be exalted." Friends, the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. My dear brothers and sisters in Christ, magandang hapon po sa inyong lahat. Batiin po natin ang isa't isa ng magandang hapon. Parang wala kayong gana. Mas malakas, magandang hapon. At yung mga nakatunghay, mga nanonood sa atin sa pamamagitan ng live streaming, mag-comment kayo ng magandang hapon. Yung mga naririto sa loob ng chapel, mga nasa taas, mga nasa gilid, mga nasa labas, pakisabi sa inyong katabi, Blessed Sunday. Mas malakas, Blessed Sunday. We are all blessed this Sunday. Amen? Purihin natin ang Panginoon, palakpakan natin siya. 3 words I want you to remember this Sunday, 31st Sunday in Ordinary Time. The first word is consistency. The second word is interiority. Third word is humility. Ulitin ko, consistency, interiority, humility. Sabayan nyo nga ako, consistency, interiority, humility. A word on each. The first word is consistency. Sabihin nyo nga po ulit, consistency. Ano ba itong consistency? Sa Tagalog, pagtutugma.
pagtutugma. At palagay ko yan ang unang aral na gustong ituro sa atin ng ating Panginoon sa araw na ito. Kine-question niya ang mga Pariseo, Saduceo at mga Eskriba. Sino ba itong Pharisees, Sadducees, and Scribes? Sila po ang religious leaders nung panahon na yon. Tandaan ninyo na ang umiiral na relihiyon nung panahon na yon ay Judaismo. They are all Jews. Kahit ang ating Panginoong Jesucristo, Hudyo siya. At ang mga Hudyo, meron silang mga religious leaders. Ang mga religious leaders nila ay parang mga political leaders din. At ito nga yung tatlo, yung Pharisees, Sadducees, and the Scribes. Kung ilalagay ninyo sa isang teleserye ang buhay ng ating Panginoon, itong mga tatlong grupo na ito, sila ang kontrabida sa buhay ni Jesus. Kaya, pinaringgan sila ng ating Panginoon. Sabi ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad, "O kayo, kapag kayo nakikinig sa turo ng mga Pariseyong yan, sundin nyo ang kanilang turo. Pero wag ninyong sundin yung kanilang mga ginagawa." Why? Because they do not practice what they preach. Hindi nagtutugma kung ano ang sinasabi nila sa ginagawa nila. Ang tawag doon, inconsistency. Kahit naman ako minsan, kahit kaming mga pare, ang galing namin mag-sermon. Ang galing namin magsabi sa inyo, huwag kayong mag-away-away, magmahalan kayo, magbigayan kayo. Pero pagtapos ng misa, mainit agad ang ulo ko at may kaaway agad ako. Sometimes I do not practice what I preach. Kaya nga, hindi nyo ba napapansin na sa pasimula ng misa, humihiling tayo ng kapatawaran sa Diyos, sa isip, sa salita, sa gawa. Di ba sinasabi natin yan? That I have greatly sinned in my thoughts, in my words, in what I have done, and in what I have failed to do. Why? Because sometimes hindi nagtutugma kung ano ang nasa isip mo, sa sinasabi mo, at higit sa lahat, sa ginagawa mo. Minsan ang ganda ng mga salita, pero ang isip iba ang laman. Minsan ang ganda ng mga ginagawa, pero ang isip iba ang laman. Minsan ang ganda ng mga bulaklak na sinasabi na nanggagaling sa bibig, pero iba ang nasa isip at iba ang ginagawa. Inconsistency. Sa araw na ito, ang unang aral na tinuturo ng ating Panginoon, tuparin mo naman yung mga pinagsasabi mo. Gawin mo naman yung mga pinagsasabi mo. Hindi sapat na sinasabi mo lang sila. Dapat isinasabuhay mo sila. Amen? Kayo. Sigurado ako, maraming mga inconsistencies sa inyong buhay. Ang dami ko nang nakitang nalaseng at nagsuka dahil nalasing sila. At pagkasukan nila, sasabihin nila, kahit kailan, hindi na ako iinom ng alak. Pero bukas makalawa, tumatagay na ulit. Hindi nagtutugma ang sinasabi sa ginagawa. Amen. Ba't ba ako nagagalit? Kasi guilty ako eh. At palagay ko, guilty din kayo. Sa araw na ito, mga kapatid, pagtugmain natin kung ano ang nasa isip, kung ano ang sinasabi, at higit sa lahat, kung ano ang ginagawa. Amen? Psychology would tell that one of the main reasons of these inconsistencies are actually traumas and bad experiences that we had in the past. Bakit merong tensyon minsan sa isip ng tao? Kasi yung inconsistency, hindi lang yan sa bibig hindi lang yan sa ginagawa. Madalas nasa isip yan. Halimbawa,
Kapag kami nagsabi sa'yo, pare, inuman tayo, 1 bottle lang. Yung isip mo, maghahati yan. Sasabihin nung isang parte ng isip mo, masarap uminom. Oo, kahit 1 bottle lang, no? 1 bottle, oh. Yung pala long neck, no? Oh. 1 bottle nga, long neck naman. Oo. Tapos sa kabilang isip mo naman, sasabihin mo, ay, may pasok ako bukas eh. Tsaka wala akong pera, pecha de peligro ngayon. Oh. So sa isip pa lang, hindi na nagtutugma. Mare, etong chika. Mare, eto ang latest. Napalitaan mo? Nako, pag narinig mo yan, parang ang sarap, di ba? So isang parte ng isip mo, sabihin mo na, please, hindi ako makakatulog. O kung di mo kaya isabi, i-message mo sa akin. Sige na, gusto ko yan. Pero sa kabilang banda ng isip mo, sasabihin mo, ano bang mapapala ko kapag pinakinggan ko ang chismis na yan? Inconsistency. Brothers and sisters, let us be consistent. And what do I mean by consistent? Is there is harmony in what we think, in what we say, in what we do. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. First story about consistency. Ito, atin-atin lang Pag narinig nyo yung atin-atin lang, masarap pakinggan eh, no? Atin-atin lang to Nung seminarista ako, naging close ako sa isang tao. Very close. At sa sobrang closeness namin, parang may iba na akong nararamdaman. Mga mukhang chismosa, tutok na tutok, wala naman kaming relasyon. Hindi ko naman siya niligawan. Pero, nag-uusap kami hanggang 4:00 ng madaling araw. Nagkwekwentuhan, nag-a-update sa isa't isa. Minsan padadalan ako ng pagkain, minsan pagdadasal ko siya. Kasi nasa seminaryo ako eh. Minsan pagka free day sa seminaryo, magsisimba kami, pupunta kaming Baklaran, minsan mag-holding hands, minsan magtitinginan ng malagkit. Minsan magbibitawan pa kami ng napakagandang mga salita. I love you kahit kailan hindi kita iiwan. Until isang araw, bigla niya akong tinanong, ano ba tayo? Napaisip ako. O nga no, ano ba tayo? Kung pilosopo ako, sasagutin ko, tao tayo. Di tayo tao, di tayo hayop, bagay tayo. Diyan kayo magaling, no, sa mga ganyan. At sabi niya sa akin, naguguluhan na kasi ko eh. Nag-I love you-han tayo, nag-I love you-han tayo, mag-holding hands tayo, mag-uusap tayo, magdamag tayo magkasam. Anong tawag doon? Inconsistency. Iba yung ginagawa ko sa pagiging seminarista ko. Iba yung dapat na ginagawa at sinasabi ng isang seminarista, iba ang ginagawa ko. Kaya, sabi niya sa akin, bago matapos ang taon, magdesisyon ka. Stand. At bago matapos ang taon, nagdasal ako, usap ako sa spiritual director ko at sabi ko sa kanya, nakapagdesisyon na ako, magpapari ako. At sabi niya sa akin, susuportahan kita. Bakit?
kasi mahal kita. Hee! Tama na yon. Pero at that moment, I was able to realize that my life should be consistent with my vocation. Kung ito ang pinili kong buhay, dapat consistent ako sa buhay na ito. Kung ganyan ang pinili niyong buhay, dapat consistent kayo sa ganyang pinili niyong buhay. Kung pinili kong magpare at alam kong hindi ako pwedeng manlande at hindi ako pwedeng mag-asawa, dapat consistent ako doon. At kayo din, kung kayo ay may asawa, dapat consistent kayo na hindi kayo hahanap ng iba dahil may asawa kayo. Kung kayo ay estudyante, dapat consistent kayo sa ginagawa nyo bilang estudyante, hindi yung naka-uniform kayo, pero hipak kayo ng hipak ng bait ninyo. Consistency. Amen? Second word, interiority. Sabihin nyo nga po, interiority. Mas malakas, interiority. Narinig nyo, sabi ni Jesus, these Pharisees, these Sadducees, they widened their phylacteries and lengthened their tassels. Ano ba yun? Ano ba yung phylacteries? Ano ba yung tassels? Ganito po kasi yon. Yung mga Pariseo, Saduceo, mga Hudyo, meron silang mga ornaments na sinusuot. Ang tawag po doon, phylacteries. Sabihin nyo nga po, phylacteries. Phylacteries, minsan meron silang parang matchbox dito sa ulo, parang ganyan. Tapos, yung phylacteries parang mga tali yan dito. Tinatali dito, pag ganyan. Parang damit ng pare, parang ganito. No? So parang kapag marami kang phylacteries, ang expected sa'yo, mas marami kang alam sa kautusan ng Diyos at mas mahusay kang tao. Yung tassels, ano naman yung tassel? Yung mga tassel, yung mga... may mga tassel na yon, yung parang mga nakadangling na ganyan, no? 'Di ba mga tassel? Meron po kasi silang tinatawag na talit gadol. Ano ba yung talit gadol? Parang isang malaking tela at sa dulo ng tela na yon, square yon, bawat dulo ng tela, may mga tassel yon. Tapos nilalagay nilang ganyan. So pahabaan, pagandahan ng tassel. Anong ibig sabihin dito ng ating Panginoon? Simple lang po. That do not focus on the externals. Itong mga tassel na ito, itong mga phylactery na ito, oo, pwede silang maging simbolo ng iyong pananampalataya, pwede silang maging simbolo ng iyong paniniwala sa Diyos, pero kung nawawala ang iyong pananampalataya, yung mga suot mong yang na mga ornamento ay mawawalan ng saysay. Halimbawa, ang dami mong rosaryo dito, nakapulupot. Para lang ipagmalaki mo, nagro-rosaryo ako araw-araw. Pero yung pala kahit isang beses hindi ka nagdasal, nagiging external na lang siya. Nagigets nyo? We need signs and symbols. That's why the Mass is full of signs and symbols. We use incense, we use candles, we use flowers, we use beautiful vestments. But if these candles, if these flowers remain just as decorations, they are just externals. Kung hindi siya nakakatulong para lumalim ang pananampalataya ng tao, well, these objects are just used for mere show. Madaling salita, pakitang tao. Pakitang tao. Hindi mahalaga sa Diyos minsan kung ano ang mga pinagsusuot mo. Hindi mahalaga sa Diyos minsan kung ano ang mga nilalagay mo sa mga altar. Minsan ang mahalaga sa Diyos ang kalooban mo. Dahil mas alam niya kung ano ang nasa loob mo. Amen? Ang mas sa atin, masyado tayo nakafocus sa panlabas. Kailangan maganda, kailangan well-decked, kailangan maayos ang lahat. Oo, kailangan yon. Pero hanggang doon na lang ba? Another story for interiority.
Si Cardinal Tagle, nung siya ay bishop pa ng Imus, Cavite, bago siya maging Archbishop of Manila, si Cardinal Tagle, mahilig siya magmisa sa mga barrio chapels, no? Mga maliliit na chapel. Lalo na kapag may fiesta na maliliit na chapel sa mga liblib na lugar, pumupunta siya doon. Isang araw pagdating niya sa isang chapel, bago siya mag-start ng misa, nakita niya may nag-aaway, isang pare, isang madre. Nag-aaway, nagbabangayan, nagsisigawan. Di si Cardinal Tagle, sabi niya, hala, nag-aaway yung pare at madre. Nakakahiya. Di pinatawag niya. Kinausap niya, Father, Sister, ano bang pinag-aawayan niyo? Sabi nung pare, yan kasing madring yan nagmamagaling. Yun din ang sagot ng madre. Yan kasing paring yan, nagmamagaling din Ano bang pinag-aawayan ninyo? Tinanong ni Cardinal Tagle. Alam niyo kung ano pinag-aawayan? Kung ilan ang kandila sa altar table. Kasi may rule sa simbahan, sa liturgy, na kapag ka-obispo ang magmimisa, kailangan 7 ang kandila. 2 lang yung nabiling esperma dahil nasa baryo Kaya sabi ni Cardinal, pambihira kayo, pinag-aawayan ninyo kung ilan ang kandila. Hindi nyo nga alam kung gumastos ba yung tao na yan para sa kandila. Sige, kayong dalawa ang tumayo sa gilid ng altar, hawakan nyo yung kandila. Sometimes we are too focused on the externals, not realizing what is within. Brothers and sisters, keep your heart clean and keep your intentions pure. Ulitin ko keep your heart clean and keep your intentions pure. Why? Because good things happen to good people. Remember that. Good things happen to good people. And no matter how good the outside may be, but if the inside is bad, well, nothing good will happen to that kind of people. Amen? Interiority, kalooban. Mas mahalaga sa Diyos ang kalooban ng tao. Amen? Review tayo. Ano yung una? Ayaw na nung iba, nakalimutan. Ano yung una? Consistency. Pangalawa? Interiority. Panghuli, humility. Pakiulit po, humility. Humility, the crown of all virtues. And this is the last line of the gospel today. The last line tells us, ang nagpapakataas ay ibababa. Whoever exalts himself will be humbled. But whoever humbles himself will be exalted. Bakit ito sinabi ni Jesus? Kasi nung panahon na yon, napakahalaga sa kanila yung mga titles. Kapag tinawag kang rabbi, wow! Ibig sabihin ng rabbi na kapag-aral ng mahusto, magaling magturo, rabbi ang tawag sa iyo. Kapag mahusay ka, marami kang pera, makapangyarihan ka, master ang tawag sa iyo. Master. Sabi ni Jesus sa gospel ngayon, wala kayong ibang tatawagin ng rabbi, wala kayong ibang tatawaging master, kundi ang Panginoon. Dahil siya lang ang totoong master at rabbi. Alam nyo, yan ang problema minsan sa power. Sometimes, power would lead us to a great sense of entitlement, that we are so focused on the titles that we have. MD dapat ang huli ng pangalan ko. Kailangan may MD na ito. Kailangan may PhD ito. Kailangan, sa aming mga pare, DD, alam niyo ba yung DD? Doctor of Divinity. Pagka-bishop ka na, meron kang DD sa huli ng pangalan mo. Sa aming mga pare, very obvious yan. Kapag ka-inordain kang deacon, bago ka maging pare, you are called Reverend Deacon.
Reverend Paul. Pag naging pari na ako, well, madadagdagan, Reverend Father Paul. Wow, ganda. Pag naging bishop, dadagdagan pa, lalagyan ng Most Reverend Bishop. Kapag ka naging kardinal, sabihin, Your Eminence, Your Eminence, Your Excellency, Your Grace. Minsan, we are too focused on this, what we call power. Sorry na lang dun sa mga walang kapitan sa unang pangalan nila. Sorry na lang din dun sa mga hindi nanalong kagawad at walang KAG sa umpisa ng pangalan nila. Alam nyo, noong nakaraang eleksyon ng mga barangay, ang daming tumakbong kagawad na tambay. Amen? Ay, ang daming amen. Ang daming mga tumakbong kagawad na tambay. Ayan tuloy, hindi nanalo. Tapos sila pa yung malakas ang loob na sabihin, hindi naman ako nanalo, sige, tambay na lang ulit ako. Parang kasalanan pa ng mga tao na tambay sila. Meron pa nga akong isang nabasa hindi natuloy sa pagsisilbi, babalik sa pagsisinde. Adik pala. Gagamitin pa yung pera ng barangay pang sinde. Buti na lang hindi nanalo. Unang-una, hindi mo kailangan maging kagawad para maglingkod ng husto. Amen? Pangalawa, wag mong asahan yung barangay na baguhin ka. Ikaw dapat ang magbago sa kanila. Amen? Hindi ganun ang nangyayari. Kaya walang pag-unlad sa ating bansa dahil kahit sa barangay, nag-uumpisa na yung korupsyon ng kapangyarihan. And be careful with that, brothers and sisters, because power can be corrupted. Magkano ba kasi nakukuha ko dito? Bago ko pirmahan ang papeles na yan, buksan mo na ang drawer, lagyan mo. Para hindi na magulo, sige, padaanin na sa ilalim ng lamesa. I'm sorry I have to talk this way, but this is my careful observation not only as a chaplain, not only as a Roman Catholic priest, but as a citizen of this country. And I hope that you agree with me that corruption even starts in the barangay. Amen? Oh, lakas ng amen. Be careful of power. Kapag ka ikaw nabigyan ng kapangyarihan, hindi mo dapat solohin. Dapat gamitin mo ang kapangyarihan para itaas ang mga nasa mababang kalagayan. Yung mga walang pinag-aralan, yung mga hindi nababayaran ng husto sa kanilang hanap buhay, yung mga walang makain. Sana sila ang maging focus ng iyong paglilingkod. Bakit? Dahil lingkod ka, hindi ka lang pinuno, lingkod ka. At magkaiba ang pagiging pinuno sa pagiging lingkod. Dapat magkasama ang dalawa. You lead, but you also serve. Amen? Servant leadership ang tawag dyan. And that is my prayer for us today, not only for the newly elected barangay officials, but for all of us, brothers and sisters. As Christians, we have the duty to become servant leaders. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Because at the end of the day, hindi importante sa Diyos kung ano mga nagampanan mo, ano mga titulong nakuha mo. Ang mahalaga sa Diyos, kung gaano ka naging mabuting tao. Paulit-ulit ko na itong sinasabi, in-upload ko pa sa TikTok, nag-trending pa ako. Sinabi ko sa TikTok na yan, positions are temporary, ranks and titles are limited, but the way you treat people will always be remembered. Oo, mahalaga yung mga posisyon, pero panandalian lang yan. Oo, maganda yung mga ranggo mo, yung mga titulo mo, pero panandalian lang yan. Pero kung paano mo trinao ang kapwa mo, lalong lang nangangailangan sa gid mo, yan ang kahit kailan hindi malilimutan. Hindi lang ng iyong kapwa-tao, kundi ng Diyos.
Amen? Ba't ba ako nagagalit? Brothers and sisters, God uses power to empower. And if you are in power, please use it for others. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Third and last story about humility. Patatlong kwento na ako, pangatlo na to, ha? Tama na yon. Meron daw isang pare, ang kahinaan niya, alak. Minsan, nag-drive itong paring ito. Habang nagda-drive siya, nauhaw siya, may baon siyang alak. Di habang nagda-drive siyang ganyan, tumutungga-tungga siya ng alak. Hindi niya napansin, nauubos na yung laman ng bote. Tapos, paggewang-gewang na yung maneho niya. Nakita ng traffic enforcer. Pinatabi siya. At pagkatabi, nakita ng traffic enforcer sa harapan ng sasakyan nakalagay, priest on call. Pagbukas ng bintana, nakita si Father nakasuot ng Roman collar. Ay, magandang umaga po, Father. Mawalang galang na po. Napansin ko po kasi parang pagewang-gewang po yung inyong pagmamaneho. May problema po ba? Masakit pa ba ulo ninyo, Father? Nagsalita yung pare. Ay, wala ho. Wala pong problema. Pagkasalitaan ng ganyan, naamoy ng traffic enforcer yung hininga niya. Father, amoy alak kayo ah. Mukhang nakainom kayo. Ay, hindi ho. Tubig lang ho ang iniinom ko, sabi ng pare. Tubig lang po, tubig lang. Nakita ng traffic enforcer, mayroong bote. Sabi niya, yan, Father, boto. Di ba alak yan, Father? Nakita ng pare, sabi niya, si Lord talaga, ang bilis magmilagro. Tubig yan kanina eh. Ngayon, alak na. Ginamit pa ang Diyos. Yung enforcer naman, naniwala, himala, Father. Brothers and sisters, we can have power, but God is the most powerful of all. Amen? Use your power to empower people. Gamitin mo ang iyong kapangyarihan. Gamitin mo ang iyong lakas para itaas ang mga nasa abang kalagayan. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. O tama na yon. Ang dami ko ng kwento. Ano yung una? Consistency, pagtugmain kung anong sinasabi, kung anong iniisip, kung ano ang ginagawa. Pangalawa, interiority. Hindi mahalaga yung mga panlabas. Mas mahalaga ang kalooban. At panghuli, humility. You are servant. You are leader. And you are called to be humble servant. Alipin ka lang ng Diyos. Pero kahit alipin ka sa mundong ito, balang araw, itataas ka ng Diyos dahil napaglingkuran mo hindi lang ang iyong kapwa-tao, kundi ang Diyos na mas makapangyarihan sa iyo. Amen? We pause for a while. And in the silence of our hearts, we reflect on these three words: consistency, interiority, humility. Amen.